ito pong nangyayari nga ngayon na may bumababa na po, no, at umaalis daw sa inyong grupo papunta sa may poblasyon. Ano pong update lang doon? At saka yung balak po na i-relocate po kayo, paalisin na po dyan sa Sitio Kapihan. Ano pong reaction lamang po ng inyong pamilya? Sir, nung una, nang marinig namin na terminate na daw yung sa Pakbarma namin, sabi ng aming abogado, hindi daw kami mababahala kasi hindi daw dali-daling mangyari yun kasi makipag-usap pa sila, makipag-appeal pa yung mga ahensya ang mayroon para magharapan pa, mag-bargaining siguro kung ano ang dapat na marating natin ang katotohanan na ang sabi na tatakot ang marami dito sa amin kasi daw papaalisin na kami tulad ng mangyari makita sa TV na may mga bulldozer na daw na magkuhan sa aming mga bahay pero sabi ng abogado hindi makipagpuan pa sila pupunta pa sila dito, harap sa amin. Siguro may mga bargaining or ano ang mga kondisyones. Opo. Yan, siguro. So hindi kami nawawala nagpag-asa. Mga ibang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte tumakas at bumaba na ng bundok para bumalik sa kanilang tahanan. Kasunod ng pagsuspinde ng DNR sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI, naggamit ang lupa ng gobyerno. Isa-isa nang nagsibabaan ang mga residente ng Sitio Kapihan. Kabilang na dito ang 60 anyos na si Leby Inanog. Ayon kay Aling Leby, 4 na taon daw silang nanirahan sa Sitio Kapihan at ngayon ay balik bahay na sa kanilang tahanan sa poblasyon. Ngunit bago daw sila makababa ay marami daw silang pinagdaanan. Ang kanyang 63 anyos na asawang si Ricarte ay 4 na beses daw tumakas. Pero dahil sa stroke, hirap na daw itong makatakas dahil may mga nagbabantay. Kung nasaan ang mga gwardya, iikot kami sa likod. Hindi kami pinalabas sa area. Binantayan kami ng mga security, private army na may armas. Diskarte na nga lang ang lumabas. Ang pahayag ni Ricarte. Noong pumutok na ang issue sa Kapihan at pinatawag na ang di umano'y leader ng Socorro Cult na si J. Renz Kilario o si Senior Aguila sa Senado ay nagdesisyon na daw silang bumaba. Ngunit kaninang umaga lang daw ay tinawagan siya ng leader ng Sitio Kapihan at pinapabalik na siya. Kaninang umaga tinawagan kami na bumalik na doon, ngunit hindi na kami babalik. Si Senior Aguila preso na, nakulong, ang pagbubunyag ni Ricarte. Dahil sa kahirapan, sinong magpro-provide sa amin? Ang mga anak ko hindi naman sumusuporta. Ang sabi naman ni Leby Inanog. Ngayon ay masaya na daw silang nakabalik sa tahanan. At tila nabunutan naman ng tinik ang 16 anyos nilang apo na si alias Rafi dahil sa wakas ay nakababa na daw sila. Ayon sa kwento ni alias Rafi, 2 beses daw siyang tumakas nang pilit siyang ipinapakasal ni Senior Aguila. Una raw noong 14 anyos pa lang siya at nito lamang. Bukod sa kanila, meron pa daw iba ang nagsibabaan na rin sa poblasyon. Ayon sa pamahalaan ng Socorro, meron na rin daw ilang guro ang muling nag-apply. Maswerte naman daw ang mag-asawang bumaba dahil may binalikan daw silang bahay sa baba. Ngunit ito daw ang problema sa karamihan na gusto nang bumaba dahil wala na umano silang bahay na babalikan. Kaya sinisikap daw ng lokal na pamahalaan na matulungan sila. Patuloy naman daw hinihintay ng Socorro ang coordination ng DENR para ipatupad ang suspension order na kanilang ipinalabas sa Sitio Kapihan. Samantala, narito ang panayam ng asawa at anak ni Mamerto Galanida at Edelito Sangco bilang tagapagsalita ng Socorro Task Force Kapihan na naganap noong alas 5:20 ng umaga, October 3, 2023. Sa programa ni Mon Gualvez sa Radyo 5 at 1PH TV station. Nagpadala po ng apela sa Senado ang mga kaanak ng isa sa mga leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Mamerto Galanida. Ito po siya po yung Vice President
na maalala niyong katabi ni Senyor Aguila na si Jaren Esquilario na may katandaan na po ang edad, no? 82 years old. Ang hiling kasi ng kanyang mga kaanak, wag na sana siyang ilagay sa Senate custody. Yan ay matapos po silang ma-contempt kasama ang leader ng SBSI na si Senyor Aguila nga po na si Jaren Esquilario dahil sa umunoy pagsisinungaling. At para ipaliwanag po sa atin, makakausap natin si Ma'am Linda Galanida, ang misis po ni Mamerto, at si Sharon Curambao, ang panganay na anak ni Mamerto. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Linda at Ma'am Sharon. Opo. Ma'am, mga ma'am, for the record, bakit gusto nyo pong ma-exempt, no, sa Senate custody si Sir Mamerto Galanida? Ano lang pong dahilan po? Sir, una sa lahat, magandang umaga po sa inyo. Magalang-galang na Sir Ronald Bato, kay Senator Risa Ontiveros, kay Sir Francis Tolentino, at higit sa lahat sa ating Pangulo, Bongbong Marcos. Sir, ano yung tanong, sir? Pag-iulit, sir. Ano po ang dahilan bakit gusto nyo pong ma-exempt na manatili sa Senate custody o manatiling nandun po, no, sa Senado, nakakulong or nasa kustodiya po ng Senate itong inyo pong mister na si Mamerto Galanida? Sir, yung pinaka-importanting reason ay ang kanyang health, ang kanyang kalusugan, kasi matanda na siya. Marami siyang mga karamdaman. Una, ang kanyang unstable na high blood pressure, ang kanyang renal at heart problem, at palagi siyang na-stress, kaya siguro minsan tumaas, bumaba naman ang kanyang BP. At meron din siyang schedule na magpapa-opera ng kanyang katarak sa kanyang mamata kasi hindi na siya halos magkakita. Kahit tao sa kanyang harapan, parang hindi na siya maka-identify. Kaya siguro kung mangyari po lamang, mailabas siya, doon siya sa labas ng Senate kung pwede lamang. Opo. Ganun lang, sir. Pero ma'am, meron po bang naibibigay na update sa inyo kung kumusta si Sir Mamerto sa Senate custody? Kumusta po ba siya daw doon? Sir, okay naman daw siya doon, sir, dahil meron namang doktor na nag-aalaga sa kanya. Kaya lang, yung gusto lang talaga namin na pinaka-best therapy po niya yung makasama yung pamilya niya, sir. Dahil palagi po si Papa madali siyang ma-stress. Meron ngang mga episodes na mawawalan siya ng malay before, kasi merong panahon na napaka-low ng kanyang BP, nawawalan siya ng malay po. Pero as of now naman, okay naman daw si Papa doon. Gine-check naman daw po ng mga doktor sa Senate. Opo, pero talaga ang hiling nyo sana, hindi siya manatili doon dahil mas nagkukos ito, tama ba? Mas nakakadagdag po ito ng, kumbaga, anxiety sa kanya habang nasa loob po ng Senado, given his age na 82 years old nga po ba? Tama o 81? 82 po, sir. Yun nga, sir. Kasi maski dito si Papa, sir, kung dito sa lugar namin, kung wala siyang ginagawa, kung palagi lang siyang nandun sa kanyang kwarto, kung wala siyang ginagawa, na-stress talaga siya, sir. Kung hindi siya nakapaglalakad-lakad. Opo. Ma'am, kung hindi po siya ilalagay sa kustodiya ng Senado, paano po yung sinasabi niyong titiyakin na hindi po niya ma-evade, no, yung justice, kumbaga? We will assure naman po, sir, na kung haharapin din niya yung kung merong mga hearings, i-attend siya, sir. Opo, hindi lang niya talaga kaya yung habang nasa loob. Sir, rest assured po na haharapin niya. Wala siyang balak, sir, na evade ang justice. Committed siyang harapin ito. Hindi siya tatakbo. Opo.
Ano po ang masasabi ninyo sa ginawang mga testimonya po ng inyong padre de pamilya, pati na rin po ni Senyor Aguila, no, na si J. Renz Kilario sa Senate hearing tungkol nga po sa inyong grupo or organization na SBSI na sinasabi ng mga senador pagsisinungaling daw? Lahat po yun, sir, talaga masasabi ko na mga fabricated talaga yun, sir. Kasi yun po talaga yung sinasabi ni Senyor at saka ni Papa, talagang hindi totoo yung mga nasabi sa kabilang grupo. So, naninindigan po kayo na ang mga sinabi po ng inyong mga leaders, no, including your kumbaga padre de pamilya, ay totoo? Totoo po talaga, sir. Talaga. Opo. Kaming mga tao po dito, sir, sa kapihan, hindi po kami aabot ng ganitong ilang taon kaming naninirahan dito kung nakikita namin na yung mga mali ang mga ginagawa ni Senyor Aguila. Kami na mismo, sir. Kami na mismo ang lalabas dito kung totoo pa yung mga pinagsasabi nila. Opo. Ma'am, ngayon po talagang kaliwat kanan yung mga nagiging development po dyan sa Sitio Kapihan in terms of nagkakaroon na po ng pulis sa loob. Meron po mga ipinwestong kumbaga table po yung pulisya dyan sa Sitio Kapihan at ang balita po namin labas-masok na po ang mga tao. Kumusta po dyan ngayon sa Sitio Kapihan, sa bundok? At okay lang naman po kami dito, sir. Tuloy na yung mga anong nakasanayan namin na mga gawain. Pero naninibago kami, sir, na maraming mga tao kasi natatakot din po kami na sa security namin. Kasi iba yung kami lang dito dahil secured kami. Hindi namin kilala, hindi namin alam kung anong mga asal nung ibang nasa labas. Mas mainam na talaga yung before sana yung nakasanayan naming buhay. Pero okay din naman, sir, wala namang kwan. We are hoping, sir, palagi kami ditong yun ang mga panalangin namin sa ating may kapal na sana matapos din tong lahat at ma-serve yung fair na justice para po sa amin dito, para po sa kanila ni Senyor Aguila, sa mga kasamahan ni Papa. Opo. Ito pong nangyayari nga ngayon na may bumababa na po, no, at umaalis daw sa inyong grupo papunta sa may poblasyon. Ano pong update lang doon? At saka yung balak po na i-relocate po kayo, paalisin na po dyan sa Sitio Kapihan. Ano pong reaction lamang po ng inyong pamilya? Sir, nung una, nang marinig namin na terminate na daw yung sa pakbarma namin, sabi ng aming abogado, hindi daw kami mababahala kasi hindi daw dali-daling mangyari yun kasi makipag-usap pa sila, makipag-appeal pa yung mga ahensya ang mayroon para magharapan pa, mag-bargaining siguro kung ano ang dapat na marating natin ang katotohanan na ang sabi na tatakot ang marami dito sa amin kasi daw papaalisin na kami tulad ng mangyari makita sa TV na may mga bulldozer na daw na magkuhan sa aming mga bahay pero sabi ng abogado hindi makipagpaan pa sila pupunta pa sila dito harap sa amin siguro may mga bargaining or ano ang mga kondisyones. Opo. Yun, siguro. So, hindi kami nawawala nagpag-asa. Kumbaga, actually, sige po, Ma'am Sharon. Personally, hindi ko rin alam, sir, na meron ng bumababa. Pero karamihan talaga dito sa amin, sir, dito lang talaga ang gusto namin na maninirahan. Dahil ito lang talaga yung pinili namin na buhay na manirahan dito. Sa simple naming buhay dito sa Bukid Kapihan. Opo. Ma'am, kumusta po yung pagtanggap ng mga senador sa inyong liham na ipinadala po sa kanila? Ano pong update doon? Meron po ba silang response with regard to your request na si Sir Mamerto ay
pansamantalang palayain lang po muna? Sir, na as of now, wala pa po kami, hindi pa namin alam kasi hindi pa namin hindi pa namin na-contact yung si Papa. Pero sa pagkakaalam po namin na nabigay, natanggap na nila yung sulat po namin. Okay. So may nakatanggap na po, no? At may nag-acknowledge naman ng inyong sulat pero wala pa po silang tugon hinggil po sa inyong request. Si Senador Riza Ontiveros po daw yung nag-acknowledge na Office natanggap of the nila Senator yung sulat. of Senator Riza ang nag-acknowledge na po na na-receive nila yung letter. Pero yung other two Yes, po, senators na binanggit po ni Ma'am Linda, wala pa pong tugon. Office of Senator Bato, Wala pa Office po, of Senator Francis. Oo, wala pa po, sir. Okay. Sige po. May update po ba? Kailan ba ang next hearing po? Parang mag-iisang linggo na. Yung sa DOJ po, sir, sa October 9. Lunes. Naku, tagal pa. Okay. Sa Lunes po. Kaya nga, sir, kaya nga. Sige po. Matagal po. Ano na lang, panghuli na lamang po ang inyong panawagan sa lahat po, sa mga senador, hinggil po sa inyong request na pansamantalang makalaya nga po ang inyong padre de pamilya dahil sa kanyang edad at kalagay ng kanyang kalusugan. At ano na rin po ang nais yung doon muna ma'am, ano pong panawagan nyo? Okay, at manawagan po kami doon sa ating mahal na mga senador na sila Senador Bato, Ontiveros at saka Senador Tolentino na sana po mag-grant o pakinggan po nila yung hiling ng pamilya ni Papa Mamerto Galanita na mailabas siya para po siya maibsan naman yung stress na nararamdaman ni Papa dahil meron siyang sakit na ininda sa kanyang katawan at rest assured naman po na harapin ni Papa yung kung ano man yung mga tawag na mga hearing. Yun lang po, sir. Sana po maintindihan po niya yung hiling namin sa pamilya. Panghuli na lamang po, anong gusto niyo pong sabihin sa publiko, sa mga nagko-comment at saka talagang against po sa mga sa inyo pong samahan at sa mga nabulalas po na mga testimonya hinggil nga po sa di umano'y pang-abuso and other mga reklamo. Ano pong nais yung sabihin na tila ayun nga sa nahusgahan na di umano kayo? Kami po, sir, nananawagan po kami na sana po ang mga tao ay hindi po sila magiging judgmental kasi hindi po nila talaga alam ang buong katotohanan. Yun lang po talaga yung hiling namin, sir. Na wag na sana yung binubuli nila kasi masakit yun po, sir, sa part ng mga tao dito, sa mga pamilya, sa kaming lahat na sumusuporta sa amin. Dahil wala naman talagang masama sa kanilang, wala naman talagang masamang ginagawa sila sa mga tao dito. Sana hindi na magiging ganun ka-judgmental yung mga tao, sir. Grabe na ho ba ang mga nare-receive ninyo na pambubuli or pag-judge po online? Grabe, sir. Grabe talaga, sir. Sa Facebook, TikTok, parang iba't ibang platform yata sa social media. Okay. Kung mangyari, sana ang mga tao huwag silang palabas ng maraming maliing ginagawa nila kasi hintayin na lang nila ang October 9. Hintayin na lang nila ay ang katotohanan lalabas din yan kahit gaano katagal lalabas din yan. Na kami ay nagputulungan na dito, peaceful kami noon, nabulabog lang kami nung huling panahon kasi iwan namin kung ano ang purpose nila, ang kanilang pakay kung bakit gustong-gusto nilang sisirain kami. Wala naman kami ginagawa sa kanila. Lahat ng mga pagbabato nila ng mga samang mga issue,
hindi naman kami nagagalit. Nagpasaylo lang kami. Pailo brami diri man kasi nakita nimo kung gaano kami dito ka peaceful. Sana masasabi ko lang, lalo na sa mga tao doon sa ibaba sa Socorro, may mga kamag-anak namin, may hindi kamag-anak, mga judgmental sila. Kung mangyari sana, mga magkakapatid lang kami, taga Socorro lang kami. Gusto namin ng peace, pero hindi nila tinatanggap. Punta na kami doon sa baba. Hinahiling namin kung mangyari sana. Opo. Sige po. Mahinto na itong mga masamang ginagawa nila sa amin. Opo. Kasi peaceful na kami dito. Sige po, mga ma'am. Maraming salamat po sa inyong oras at sana ay matugunan po ang inyong hiling, no, ng mga senador po na inyong pinadalhan ng liham hinggil nga po sa inyong request na makalaya pansamantala si Sir Mamerto Galanida dyan po sa Senate custody. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Linda at Ma'am Sharon. Thank you, sir. Thank you talaga, Sir Mon, Maraming sa pagkikinig sa aming side. Thank you Opo. talaga, Sir wala Mon. pinagbigyan mo kami. Opo. God bless. Yan po si Ma'am Linda Galanida, ang may bahay po ni Sir Mamerto at ang kanyang panganay na anak na si Sharon Curambao, mga kapatid. At para po maging patas lang ang ating panayam, no, hinggil po dito sa usapin nga po sa Socorro Bayanihan Services Incorporated issue, kaugnay pa nga rin po ng update naman sa investigasyon. Makakausap naman natin si Edelito Sangco na siyang tagapagsalita po ng Socorro Task Force Kapihan. Magandang umaga po, sir. Ayusin lang po natin, mga kapatid, ha. Kanina, itong ating po nakapanayam na mga kaanak po ni Sir Mamerto ay pawang nandoon po sa Sitio Kapihan. Ngayon, kausapin po natin yung binabanggit po nila na nasa may poblasyon area naman po, no? Na kung saan ito po yung mula naman sa side po ng lokal na pamahalaan. At madalas ito po yung dalawang nagbabanggaan po ng mga previous mga interviews bago po talaga sumabak sa Senado, si Sir Mamerto at itong si Sir Edelito Sangco, no? Na sila pong madalas din nakakausap ng media hinggil nga po sa usaping ito. Ang sinasabi po kanina ni na Ma'am Linda, nagtangka na po silang makipag-peace, no? Makipag-ayos sa lokal na pamahalaan yung kanilang grupo dahil ilang beses na rin po, or parang I think 3 times to 4 times po na bumaba sa pangunguna ni Sir Mamerto Galanida ang kanilang grupo. Sinama pa nila si Senior Aguila para makipag-usap sa mayor po ng lokal na pamahalaan. Pero ang sabi nga ng alkalde, nasa Senado na kasi ang usapin at hindi na talaga mababawi yung mga isinampang kaso. Alright, nandiyan na sa ating linya at nasa atin na pong programa si Sir Edelito Sangco. Magandang umaga po, sir. Salamat. Opo. Sir, narinig niyo po siguro yung mga sinabi ng anak at may bahay po ni Sir Mamerto Galanida na umaapelang ilabas sa Senate custody dahil matanda na nga po raw at may karamdaman. Una sa lahat, ano pong masasabi niyo po doon? Unang-una ang reaction ko, yung ginaya nila, talagang kinakaroon na nila yung pagsisinungaling. So silang lahat mula sa leadership hanggang sa baba, doon sa mga membership, talagang meron silang briefing na talagang magsinungaling. Ang sa akin lang na yung appeal nila ay for us in the municipal government of Socorro, although yung sinabi nila for humanitarian considerations, pero because of the gravity of the offense na ginagawa na ni Mamerto Galanida, sa amin lang at this early point in time na kasi simula pa lang sa proseso ito, hindi magandang makikita na meron ng parang special na privilege na bigay sa kanya, kasi dapat managot muna doon sa mga accusation. Hindi pa natatapos yung proseso ng Senado, meron pa yung pararating na DOJ. Preliminary investigation sa DOJ, at humiling na sila ng special privilege. Kami rin sa part namin, we're appealing to them to give compassion to
to our brothers, to our sisters, sa aming mga kamag-anak, na sana huwag na nilang gawing alipin. Pero our appeal, we are falling to deaf ears. So sa ngayon, na nagsisimula pa lang ang proseso ng hustisya, kaagad-agad humiling na sila ng espesyal na pribilehiyo. That's unfair for us na mga biktima rin. Opo. At sa lahat ng mga tao dito na alam kung ano talaga ang nangyari. Opo. Sir, sorry to ask, pero sabi po nila judgmental daw po ang mga nag-aakusa sa kanilang hanay at ang kailangan lang naman po nila at ang pinapakiusap ay kapayapaan. Ano pong inyong masasabi? Hindi naman sa gayon na judgmental. Yang si Mamerto Galanida na yan, siya pa yung nagsabi sa amin yung mga nung nagkaroon kami ng lakas ng loob na ipalabas itong nangyayari. Sabi ni Mamerto Galanida in one of the interviews sa radio station DXKS na give them ropes to hang themselves. Patawa-tawa pa siya sa amin. Kasi akala niya, sila na yung pinaka-powerful. At kami parang kaya lang mga pipitsugin lang, mga yung mga kuan kami, mga parang nagpapakalaki kahit maliit lang kami. Opo. So yun ang ginagawa nila, lalo na yung si Mamerto Galanida. I was appealing kung ma-retrieve lang yung Facebook page ko post, sinabi ko na meron pang pagkakataon na hindi na ito maisulong itong aming pakikibaka. Ang amin lang panawagan sa kanya, in my open letter, na pauwiin na yung mga tao, balik na sa normal yung buhay, at yung sagot niya, give them ropes to hang themselves. Okay. Nagulat naman ako doon sa pahayag na yon. Sir, well, I don't know, sorry also to say this, pero ang sinasabi po ng kampo ni Sir Mamerto Galanida at saka ng grupo po ng SBSI, kayo daw po yung utak at kayo daw po yung pinaka nasa likod kung bakit talaga na-highlight o na on the spot po ngayon ang pinakasamahan no, na SBSI na dati nyo rin pong grupo o samahan po at kaya po kumbaga baka meron lang daw po kayong matinding sama ng loob sa grupo. Matagal na po itong tinanungan na paulit-ulit po sa inyo, no? Kaya po just to siguro very briefly lang kasi yun po yung reason na sinasabi nila. Isa lang ang sasabihin ko niyan na yung sinabi nila parang yung sa panahon ng mga propagandista sa during Spanish colonization na sinabi ng mga praile, sinabi ng mga civil guards na kung wala lang yung mga propagandista, hindi sana magulo itong Pilipinas na ito. Yun yung nangyari sa akin. Ako kasi yung openly nag-oppose sa kanya. Pero before, I was their stance supporter nung umakyat na sila sa bundok kasi ako yung municipal administrator ni former Mayor Dinia Florano. So ako yung namamahala dito sa opisina habang siya andun sa bundok. Opo. So very stance supporter ako sa kanila kasi it's their choice. Alam ko na merong hindi magandang nangyayari doon sa paniniwala nila, pero sabi ko, nandito naman tayo sa demokrasya, so libre tayo kung sino yung sasambahin natin. But it was on November of 2019 na yung nagpalabas na sila ng video, yung military training. At saka noong December 1, 2019, nagpalabas na sila ng photo ng graduation ng Agila. At doon nag-post ako sa Facebook na I have crossed the Rubicon. Pinaputol ko na yung close relationship ko sa kanilang mga leaders at sa mga members kasi hindi na sila yung dating bayanihan na tinitingala ko. So doon nagsimula, nagalit sila sa akin kasi ako daw yung nagiging pasimuno. Ako daw yung nagbigay lakas ng loob noon sa mga biktima na lumalabas at iba pang mga paratang na hindi naman totoo. Ako na nga ang nagsakripisyo dahil sa threats na aking buhay. Ako pa yung gusto nilang idiin na ako raw yung pasimuno. Opo, Sir Teteng. Sorry. Teteng po ang nickname ni Sir Edelito. Sir Teteng, hindi raw po sila naniniwala na may mga bumababa na po ng bundok, no? Kasi nga ngayon the gate is now open, no? Diyan sa
sa Sitio Kapihan. Ano po masasabi nyo? At ganoon din po ba ang observation ninyo na nitong mga nakarang araw, marami na po bang mga bumabalik sa poblasyon, sa bayan? Wala pong verified information na Wala pa marami rin. bumabalik. Kasi, paano naman sila babalik? Wala na silang so wala silang babalikan. So, yun na nga sa mga previous interview ko. So, kailangan ng interagency na coordination ito pag magkaroon ng enforcement diyan sa suspension ng PACBRMA kasi magkaroon ng humanitarian crisis dito kung hindi ito matutuunan ng pansin. So, kailangan talaga lahat ng level ng gobyerno, concerned agencies, pagtutulungan ito. So, wala akong verified information na bumaba na because of this. Kasi mas lalong higpit ang kanilang doktrina na yung sa biblical na magsaya kayo, na kayo ay pinipersecute kasi yun din ang dinaanan ng mga propeta na nauna sa inyo. Ganun din ang kanilang sinasabi na talagang biblical dahil yung nangyari kay Jerens na tulad ng sinabi sa Biblia na yung pinipersecute ay ang nauna yung mga propeta. Opo. So malamang kanilang panayin. Sir, malamang Sir Edelito, Sir Teteng, yung mga report na may bumababa, malamang bumabalik din sa taas, sa Sitio Kapihan. Bumabalik din, nagkaroon ng chance na bumaba para dito sa bayan, pero bumabalik din kasi yung sa doktrina na yun, na magsaya sila kasi nauna yung mga propeta sa yung persecution, no? Opo. Sir, update na lang po, very briefly, ano po yung nangyari sa inyo pong sa may Surigao ba ito naganap yung sa mga petition po na inihain po ng inyong kampo? Yes, kahapon pumunta kami doon kasi isa ako sa mga respondents sa petition for the issuance of the writ of habeas corpus na pinafile ng 5 parents ng 5 bata na gusto nilang kunin kasi nag-succeed sila nung test case nila na petition for habeas corpus na balik yung isang bata. So pumunta kami doon, ako, si Mayor, yung MSWDO at iba pang respondents, may kasama pang pulis at walang sumipot sa kanila, even their lawyer, walang sumipot. So nag-motion yung lawyer ng LGO, yung dalawang lawyer coming from the Surigao del Norte Provincial Legal Office, nag-motion to dismiss on the ground na meron ng on the ground na hindi sila sumipot at saka meron ng custody, kinukustudiya na yung mga bata at saka yung mga ilang parents andun si DSWD by virtue of the resolution coming from the Interagency Council Against Trafficking. So 5 pong bata itong inyo pong ninanais na makuha mula po sa kanila. Sila. Hindi. Sila yung nagnanais pala nitong writ of habeas. Yung bata na dati andito sa custody ng MSWDO, ngayon andun na sa custody ng DSWD Manila by virtue of resolution ng Ayatat. Sila yung gustong kunin. Ito pong 5 ay kasama po sa mga tumestigo. Tama po ba? Yes, kasama po. At saka gusto nilang kunin para wala ng testigo. Alright. Pero nitong kahapon, wala pong sumipot pala sa kanila. Walang sumipot. Kahit nung abogado nila, hindi sumipot. So, nag-motion yung abogado ng LGO na i-dismiss yung kanilang petition. So, it will be another hearing, no? Or anong magiging resolution po dito? Wala nang hearing kasi nag-order ang judge for the lawyers to submit the written memorandum in 5 days at base sa memorandum na yun, mag-decide yung judge. Alright, sige po. Maraming salamat sir sa inyo pong oras at sa inyong ibinahagi po sa amin hinggil po sa mga update lamang dyan din sa Socorro at the same time dito nga po sa mga cases po na inihain on magkabilang side po. Thank you sir. Yan po si Sir Edelito Sangco, ang tagapagsalita po ng Socorro Task Force Kapihan mga kapatid in behalf of the local government unit ng bayan po ng Socorro. Medyo pa to, no? Mahaba-haba pa po itong usapin na ito. Talagang kaabang-abang, no? Ano pong mangyayari kasi syempre almost
4,000 mahigit, no, na mga residente po nandoon sa Sitio Kapihan. Ang kung sakasakali, mawawalan din po ng tirahan doon. At ang sinasabi nga po ni Sir Edelito, mahirapan po sila makabalik sa poblasyon kasi wala na po sila mga bahay. Ibinenta na po, no, ang karamihan po sa mga bahay na naiwan po nila doon sa may mismong poblasyon. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.